Hi guys! Welcome back to Yanni's Room! Tara, pasok! Feel at home! OMG, ito ang first episode na isushoot ko sa Pilipinas at sa kwarto ko. Okay, kasi lumipat nga kami ng bahay at wala pang design. I know, wala pang design. Ang puhunan ko lang muna dito ay ganda ko. I have a chair, a mic, and a dream. So, yes, taste muna tayo. Makikita niyo yung progress nito. Sana ma-design ko siya. And bago ako mag-start sa episode, gusto ko lang ipagmalaki sa inyo mga take. Kasama ang Yanni's Room sa Spotify Radar Creators Class of 2025. Okay. Tama? Alright. Yes! So, mayroon 5 podcasts na napili for Spotify Radar at isa ang Yanni's Room doon. So, thank you so much, roommates. Thank you. Hindi natin to ma-accomplish if wala kayo. Grabe, like, hindi ko in-expect kasi in-start ko lang talaga yung Yanni's Room bilang challenge to myself na mag-create consistently. If naalala nyo, if andito kayo since episode 1, sinasabi ko pa na, hindi ko alam paano siya susundan. Namang problema ako. But here we are. Here we go and here we come. Nasa Spotify Radar tayo. And so, thank you, Spotify. Thank you for that. Sakto kasi mag-anniversary na ang podcast next month. In-expect nyo ba yun? Hindi ko in-expect yun. Hindi ko naiisip na aabot tayo sa ganitong point. But here we are. So, thank you guys. Thank you. I-check out nyo yung Spotify Radar na playlist sa Spotify. May playlist ba? I hope so! And yes. Magsisimula na tayo! Tatawa ko sa sarili ko, podcast ba to or musical? Sorry pala if walang design, kitang-kita niyo yung bintana. Gusto ko kasi yung ilaw niya. Tapos sabi ko, fuck, parang pangit, tignan. Deadma. That's Pinoy core. That's Pinoy bintana. So, parte yan ng design. Okay, inom lang ako, guys. Buwelo lang ako. Ang topic ko for today's episode ay, na-topic na namin to before, episode 2, kasama si Kim, which is yung usapang crush. Hindi ko na maalala kung ano yung mga pinagsasabi ko doon. So, if may mga mauulit na story, I am sorry. Pero, ang nag-inspire talaga ng episode na to ay yung nilabas ng BINI na song nila, na First Love. Sucker ako for Pinoy bubblegum pop. And so, kuhang-kuha ako ng kantang yon. Also because it's BINI. Alam niyo naman na ever since meron akong BINI brain rot. Pero happy kasi ako na bumalik yung ganong music. Kaya, sabi ko, gagawin ko to na episode. Kailangan kong gumawa ng dahilan para magamit tong kantang to sa isang IG post ng Yanni's Room. And so, ito ang episode natin today. Ang pag-uusapan natin ay First Love. Hindi ko rin alam kasi parang recently, meron akong playlist na ginagawa na puro love songs na ganon, yung vibe. As in, yung parang nasa chapter ka na magmamahal ka ulit, kilig ka ulit. For example, na mga kantang nilagay ko dun sa playlist ay Abeliana ni Maki at saka Lagi ng Kiss Jane na umuuso sa TikTok. Akala ko pa naman, ako lang yung nakikinig. Akala ko parang, niche ko to ngayon Parang ako lang yung nakikinig sa Lagi ng Kiss Jane. Turns out, umuso sa TikTok. Hindi pala ako unique talaga at all. So, ganun yung mga music na napapakinggan ko lately. Sabi ko, tara nga, pag-usapan na natin ang First Love. Hindi ko alam kung anong memory ko of First Love. Ito yung, First Love yung something na ang common niyang tanungin before. Ako lang ba? Ang common niyang tanungin before nung bata ako kasi, uso din yung mga slam book Tapos papasagot, sino yung first love mo, ganyan. For you, what is love? Right now nga, hindi ko pa rin alam kung paano ko i-define ng love. I think yung cliche na love is like a rosary full of mystery. Parang gets ko yun ngayon. Like, parang nakakatawa siyang pakinggan pero it's so true. And so, hindi ko alam kung paano ko i-define yung love right now. I think, pag tanong mo ako, what is love? I think love is a very human thing. Yun lang yung like kong sinasabi. And it comes. So, Pag napa-assess ako nung isang araw, kasi feeling ko in my life, ang dami kong naging crush, ang dami kong people na nagkaroon ako ng special feelings for. Inisip ko, sino yung consider kong first love ko? Sino yung first love? Like, na masabi ko, mahal ko to talaga. So, today, like, we'll figure that out.
Yes, we'll figure that out. Magi-start tayo sa, well, First Love. Okay. Alam niyo yung kantang First Love ng Republican? Feeling ko kailangan ko siyang i-bring up because before Beanie, there was Republican. Republican. Hindi Republican. So yung First Love, yung may sikat siya na rap. Tapos, kinakabisado namin siya nung bata ako kasi kapag kabisado mo siya, parang, iba ka! Meron, oh my God! Sorry, alam niyo lately, sobrang makakalibutin ko. Ang lala talaga ng effect ng hydrocephalus sa akin. Naniniwala akong effect ng hydrocephalus. Pero, merong lyrics. Okay. Anong tawag dun sa lyrics site na yun? May website ng lyrics before. Hindi Genius, hindi A to Z lyrics. Walkman ata yung tawag namin doon. Color red siya, yung interface niya. Tapos Walkman na website. Tapos doon yung mga lyrics. Tapos meron doon mga lyrics ng Republican. Tapos yun yung, ipiprint mo yung lyrics. Tapos ilalagay mo sa clear book. So meron kang clear book ng mga lyrics. So uso sa amin, nakakabisaduhin yung First Love ng Republican. So here's how it goes. I was 3 years old nang ikaw ay na-meet. Napahanga ako sa taglay mong bait. Ikaw ang gusto ng mga friends ko at di ko alam. Tama ba ako? Shit! Ba't ko siya nakalimutan? Tama ba? First Love, Republican lyrics. No, we have to listen. ₱100 na lang. Ads. Sensya na. Ayan, hirap. I was 3 years old nang ikaw ay ma-meet. Napahanga ako sa taglay mong bait. Ikaw ang guest ko sa tuwing birthday. Pati sa room ko, ikaw ang display. Di ka na nawala sa alaala. Ikaw lang talaga at walang gagaya. Ikaw ang gusto ng mga friends ko. At di ko alam pati parents ko. Ano ba ang meron ka na wala sa iba? At napapangiti pag nakita ka na sa mga poster. Magi sa TV, inaabangan ang iyong movie. Bata pa ako noon nang maramdaman ito. Wala ako ng iba, gusto ko. At sa aaminin ko, maniwala ka. Mas gusto kita kaysa kay Darna. You are always gonna be my life. It's so sobrang ito. Katawa biglang may Japanese bigla. Hello? Republican Hatesu? So, ayun. Ito yung kanta ngayon. So like, ewan ko kapag natanong yung First Love before, feeling ko hindi minimin ng mga tao na as in First Love, unang tao minahal mo na. Parang ang daming pwedeng, ang common na sagot is yung earliest memory mo na nagkaroon ka ng crush on someone nung bata ka pa, ganyan. So, ang hirap i-determine kung, ewan ko, kahit ngayon hindi ko siya masagot sino kaya yung first love ko? Is it my first girlfriend or yung first crush? Simulan natin, okay? Ang first crush ko, masasabi ko, as early as, ilang taon tayo nag-kinder? Ilang taon pa nag-kinder? 5 years old? 6 years old? Yes. As early as 5 years old or 6 years old, nagsimula na pong lumande ang babaeng ito. Yes. It's in my genes. Parang, calling ko siya. Calling kong lumande. So, meron akong crush nung kinder. Naalala ko yan. Kasi, achiever ako, guys. Nung bata ako, very bibong bata. I think, sobrang halata naman. May nagulat ba? Si Yani, magulo siya nung bata ako. Well, yes. Magulo ako since nung bata ako. Tapos, first honor ako noon. So, parang ano talaga ako, like, destined ako para sa path na to, na maging maingay and bida-bida. Not in a very annoying way, So, yun. Ganun ako nung bata ako. Ako yung first honor, yung bibong bata, laging sumasayaw sa mga presentation. Tapos, ako rin yung sinasali sa Mr. and Mrs. Little Mr. and Mrs. Kung ano man yung section namin. Ganyan, ako yung pambato. Grabe, no? In-expect kaya nila na magiging like tomboy ako pag laki, bisexual pag laki. Feeling ko hindi. Feeling ko walang naka-expect na parang, siya! Diba? Hindi ako napunta sa MGI. Napunta ako sa LGBT. So, ayun. Meron akong partner doon.
Sabihin ko ba yung pangalan niya? I sincerely hope na hindi na makarating to sa kanya at hindi niya na ako makilala. Like, parang, hindi na, right? Pero ang pangalan niya ay si Alex. Alex ba yun? Alex yung tatandaan ko. Yes. Tapos, meron siyang intrams. Intrams ba siya? Ganyan. Tapos, ang costume namin Japanese. Yes! Early roots ni Miss Hatisu. Ang costume namin Japanese, ganyan. Mukha rin siyang Japanese. Tapos sa pagkakaalala ko ngayon, ang buhok ni Alex ay, parang yung buhok ko ngayon. Parang yung buhok ko ngayon, like, bakit may mahaba dito something. Hindi ko alam if mahanap ko yung picture. If mahanap ko yung picture, papakita ko dito. Pero hindi ko papakita yung mukha niya kasi wala ako permission niya. Hindi ko na rin alam kung asan siya, honestly. So, siya yung partner ko, tas bungi siya, ganyan. Bungi rin naman ako, so quits lang kami. Sa alala ko na crush ko siya. Yes, naalala ko na crush ko siya. So, feeling ko siya yung unang crush ko ever. The next year, kasi diba, kinder, tas may prep, ganyan. The next year, oh my God. Actually, before pa pala ng kinder, meron pa palang nursery. May crush din ako nung nursery ako. Lalaki din, guys. Sorry, hindi pa uso sa akin yung, parang, bading ako dati. Hindi ko pa alam. Okay? So, lalaki din. Nung nursery ako, nag-nursery ako sa, ang name ng school ay Fairyland. Yes, Tinkerbell. Okay, Fairyland. Tapos, yung section namin, sobrang daming bata dun sa section namin. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, dun sa kabilang section, meron 2 lalaki. As in, 2 estudyante lang sila. Sobrang dami namin. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, naalala kong sumisilay ako dun sa lalaking yun. Tapos, nakapartner ko din siya sa sayaw. Kasi nga sabi ko sa inyo, pabibo ako. So, pinartner din ako sa sayaw sa kanya. So, naalala kong kinikilig ako. Tapos, nung kinder, lumipat na ako ng school, andun na nga si Alex. So, hindi pala siya yung first na crush ko. Actually, the next year, prep. So, ako ulit yung sumali sa, naririnig ko na naman yung eroplano, Diyos ko. Ako ulit yung sumali sa parang Mr. and Mrs. ganyan. Mrs.? Bakit Mrs.? Kinder palang Mrs. na. Mr. and Miss kasi. Yung Mr. and Miss Kineso, ako ulit yung sinali. Tapos ang naalala ko, yung Mr. and Miss na yun, ayun yung meron kaming parada. Yes, dahil buhay pa yung lola ko noon, tapos favorite na favorite nila ako. As in, gumastos sila sa truck. 2 bata na pinaparada around Taguig. Dahil nasa contest sila ng Mr. and Miss Intrams. Sa sobrang laki ng truck, sobrang OA. Sobrang OA. Yung partner ko doon, hindi na si Alex. Yung partner ko doon ay, hindi ko alam kung babanggitin ko. Kasi ito, may ties pa rin ako with this person. Like, anak siya ng family friend. Alam ng family friend na yon na content creator ako. So, baka mamaya mapunta sila dito, tapos sabihin nila, ay, gago, naging crush ka pala nito nung bata kayo. Pero, naging crush ko ba siya? Hindi ko kasi alam kung naging crush ko siya eh. Shout out na lang. Natakot ako, kasi tropa talaga ng nanay ko yung nanay niya. So, parang, shout out ko ba? Si Justin Mark. Yes, the first man in my life, si Justin Mark. Hindi ko naman na siya nakikita. So, sana hindi nito makarating sa kanya. Tapos partner kami, tapos naalala ko, nagpa-practice kami sa bahay namin ng sayaw. Kasi may presentation yan. Tapos ang kanta namin, Beautiful Girls, ni Sean Kingston. Alam niyo ba yun? Papatugtugin namin, ipapakita ko sa inyo yung sayaw. Kasi naalala ko pa siya a bit. Ito yung sayaw, guys. Tapos andito siya, tapos iikot ako sa kanya. Kung ano-anong pinapagawa sa akin ng lola ko dati talaga, as in RIP sa lola ko. Sorry, speaking of my lola. Sorry, namatayan din kasi ako ng lola ko this week. So, kumpleto na ang mga lola at lola ko sa taas. Anyway, kasi mga lola ko talaga yung nagpo-push sa akin na gano'n. So, I'd say, ang earliest memory ko of crush ay sila. Would I say na sila ang first love ko? Parang hindi kasi. Nararamdaman ko na kinikilig ako, yes. First crush talaga, yes. As in, yung sumisilay, yes. Diba? Nursery pa lang, talagang dun na nagsimula. Walang pinalagpas. Alam nyo, feel ko kasi may influence din yung mga napapanood ko sa TV. So, very open ako to the thought of crush, love, puppy love, ganyan. Di ba puppy love pa yung tawag? That time kasi merong Precious Hearts romances.
Alam niyo yun? Kaya tandang-tanda ko si Denise Laurel tsaka si Rafael Rosel kasi bumibida sila sa Precious Hearts Romances. Tapos every time uuwi ako galing school, yun yung palabas sa TV. And kaya alam ko yung feeling of kilig. Tapos mga time na yung sikat, Kim Emerald, ganyan. So amats na amats ko talaga. Kaya baka alam ko na agad yung crush that time. Okay, kapag tinanong siguro ako in a sense, sino yung first love mo? Parang pwede kong isagot na sila. Si Alex, I'd say si Alex. Parang yun yung pinaka-expect mong sagutin. Parang, siya yung una kong kilig in my mind na pinaka-naalala ko. Pero if papalalimin pa natin, maybe no. Is it? No. Is he? No. Hindi ko alam. Asan na kaya si Alex? Alex, if makakarating to sa'yo, hello, kamusta ka na? Bading ka na rin ba? Or, sorry. Ano na nangyari sa'yo? I hope buhay ka pa. I hope you're doing well. At okay, next, after ng nursery, tingin nyo high school na yung next? Hindi! Meron pa ako ng grade 3. Meron ako ng grade 3. Okay. Nasabi ko naman sa previous episode na nung elementary ako, may mga nagkaka-crush pa naman sa akin, guys. Hindi pa ako nun like tragic. Iba kasi experience ko talaga nung high school eh. High school is, ayoko na siya maalala. Charing, masaya naman yung high school ko. Pero hindi talaga ako ganun kabenta. Wala akong market nung high school. Let's just say that. Nung elementary kasi meron talaga, guys. Hindi ko alam dahil ba maingay ako at pabibo at, well, top student ako that time. Hindi top 1, hindi top 2, top 3 to top 4. So, baka dahil doon. Kasi yun nga, like, lagi akong mag-present. So, kung may sayaw na contest, sasali ako, ganyan. Baka dahil doon. Or baka dahil cute lang din talaga ako. Hindi ko rin talaga alam nung elementary. Okay. Elementary grade 3, meron akong memory of that. Parang ayoko na rin palang banggitin. Hindi ko na lang siya i-shout out. Kasi yung mga kaklase ko nung elementary, friends ko pa rin sila sa Facebook right now. And this person, friend ko pa rin ata sa Facebook right now. And baka kasi may nakikinig sa kanila, hindi ko alam. Pero merong lalaki, batang lalaki. Bigyan natin siya ng pangalan. Bogart. Lagyan like, Bogart yung una ko naisip eh. Bigyan natin siya ng pangalan na si Bogart. So si Bogart, simula nung lumipat ako sa school na yon, kailan ako lumipat sa school na yun? Grade 1? Grade 1. Parang mga grade 2, ata, doon kami nag-start inasar. Ata, grade 2. Grade 3, yung parang, yes. Alam niyo, masaya kasi. Masaya rin talagang kiligin pag bagets ka. Masaya yung ganung moments na, hala, crush ka niya. Mga ganung asaran. Like, wala pa kayong ginagawa nung tao. Magtabi lang kayo sa seat plan. Mang-aasar na mga kaklase mo. Na-experience nyo na, that's so young. Nakakamiss yung feeling na parang, yung mga bata, 'di ba? Tapos I think ito yung time na talagang dahil mga bagets nga, hindi nila alam kung paano ipapakita yung affection nila kapag may crush sila. So ang uso dito is kapag crush ka ng isang tao, aasarin ka niya. Yes, lagi niya akong inaasar. Tama ba ako ng pagkakaalala? Baka mamaya iba siya ko ng mga kaklase ko nung elementary, sabihin nila nagre-revise ako ng history. Alam ko lang na lagi niya ako inaasar kasi makulit si Bogart. Sabi natin, makulit si Bogart. As in yung laging napapagalitang batang lalaki kasi ang likot-likot niya. Okay? Tapos, ako yung nasa achiever. Malikot din naman ako, pero hindi kasi nilikot niya. Parang boys at the back level na kasi si Bogart. Ganyan, sa kakulitan. Tapos yun, never naman siyang umamin na crush niya ako. Pero alam niyo yung hindi nila aaminin sa'yo, pero sasabihin nila sa iba. So, magbubulong-bulungan, tapos yung mga kaklase mo yung makakarating sa'yo na, uy, crush ka daw ni Bogart, Like, or yung mga asar na parang, okay, yung crush ni Bogart nag-i-start sa letter A. Yon, mga ganon. Sorry, hindi ako Yani that time. Feeling ko alam naman ng mga tao kung yung real name ko, which is Catherine. So, yung real name ko yung gamit nila that time. So, parang, nag-i-start daw sa, letter A yung crush ni Bogart. Tapos syempre ako noon, parang, ano ba, nakakainis kasi. Tama na.
Pero aminin ko, kinilig ako nun. Hindi ko rin naamin sa kanya na naging crush ko rin siya. Ano na lang din kasi, nag-die down na lang din. Pag elementary ka, mga seat plan, yun yung mga kilig moments eh. Yung makakasama mo siya sa field trip. Ah, yes. Tabi kayo sa field trip? Ah, yes. Siyempre, meron kang mga magulang na kasama. Pero yung mga mag-i-interact kayo sa field trip, sila yung katabi mo sa field trip, ganyan. Ganyan ang mga landiang bagets sa elementary school. So, ayun. Siya, si Bogart. Shoutout, Bogart. Hindi mo malalaman na ikaw to kasi hindi ko binanggit yung pangalan mo. Pero if nakikinig ka nito, if meron akong kaklase nung elementary na nakikinig nito, grade 1 to grade 3 kaklase, feel ko kilala nila kung sino. Kasi yun lang naman yung person na inasar sa akin. Ever. So, yes, that is grade 3 moments for me. After kasi na grade 3, nagsara yung school. Yung lore ko dun sa school na yun ay crazy. Kasi yung school na yun, malaki siyang school sa Buting, Pasig City, sa barangay namin. Tapos, kapag top 1 to top 3 ka, meron kang discount. Top 1, full discount. Top 2, 50%, 75 or 50%. Then top 3, 25%. Something like that. Basta may discount sa tuition. Tapos lumipat kasi ako ng grade 1. Tapos hindi ako makapasok-pasok sa top 3. Lagi akong top 4. Sabi nila dahil transferee ako, so hindi daw ako pinapapasok, ganyan. Grade 3, finally, nakapasok na ako sa top 3. As in, ako yung top 3. Tapos biglang nagsara yung school. So, yun. Yun, nagsara yung school. Hindi, lumipat na rin ako ng school. Lumipat ako dun sa mas maliit na school. Doon wala akong memory na may naging crush ako. Pero may memory ako na nagka-crush sa akin. So, sorry. Ganda lang. So, wala akong maidi-discuss sa grade 4 to grade 6 ko other than tropang kulets. Okay. Ang tropang kulets lore ko. Guys, totoo talaga yung Jejemon era ko. Yung Jejemon face ko. It is real. Hindi lang siya, no. It was real for me. Okay? Kasi lumaki ako sa isang hindi malaki, lively na barangay. Which is something na I wanna talk about sa susunod kong episode. Kasi, ang dami kong thoughts about it. So, very, talaga, yung community namin, ganyan. Tapos, doon, active yung mga bata, active yung mga bagets. So, yung pinsan ko, siya yung lady founder ng tropahan namin, na Tropang Kulets! Sobrang jejo niya, actually. Yun talaga yung mga natatambay sa labas, nakaupo dun sa tricycle na nakapark, tas magpapatugtog sa phone ng kanta ng Republican. Real yun, okay? Republican or Curse One, ganyan. Mas Republican girly ako than Curse One girly. So, gusto ko talaga yung ala-ala. Alam mo yung ala-ala ng Republican? Actually, ang pinakasikat dati ay Luha. This song. Ayan, yun yung mga pinapatugtog doon habang nakatambay kayo sa tricycle. So, grade 4, nasa private school ako. Tapos, yung mga kasama ko nun sa Tropang Kulets, mga kapitbahay yan. Mga magkakapitbahay sa barangay namin, sa street namin. Tapos tropa, tapos mga bagets. As in, ang pinakamatanda namin that time ay yung pinsan ko, 13 years old. Ilang taon lang ako nun? 13 siya or 12? Tapos ilang taon ako? Ilang taon ka pa grade 4? Siguro 9 years old? 10 years old? Or 8? Around that age, ganyan. Yun yung lalabas ka, yung ginawan ko ng skit na naka-sando, tas shorts, tas bimpo sa likod. That is so me. Tas sobrang active namin maglaro ng laro, as in agawan base, patintero, ganyan, 10-20, active talaga kasi may park malapit sa street namin. So, yun. Ako talaga yung hindi talaga sinasali kasi bobo daw talaga ako maglaro. Real talaga yun. Real life experience ko yung skit na yun. Tapos, dahil ako yung, batang nasa private school. Lahat kasi sila magkakasama sila dun sa, public elementary school sa amin. Naalala ko, nung grade 4, iniiyakan ko pa yung nanay ko na ilipat ako dun sa public school na yun. Gustong-gusto ko ilipat kasi sobrang na-FOMO ako. Iba yung experience nila dun. And, ewan ko, feel ko, iba rin siguro talaga magiging personality ko if doon ako napunta. Pero hindi ako nilipat ng nanay ko. So, ako yung lagi naiiba, ganyan. Talaga ang bonding namin na uwian. Mga tropa ko dyan labas. Okay, so, yun. Wala pang K-pop sa buhay ko that time. Talagang,
Ano lang, tropang kulets lang. Bakit ko siya nabanggit? Eh kasi dun ko na-experience yung may una ako naka-MU talaga. Sister, ilan taon ako? How old? Bata pa talaga, right? Bata pa talaga. If naiisip nyo, ang bata mo pa may ka-MU ka na, yeah, oh yes, I agree. Actually, I agree. Yup. Meron ako naka-MU noon na kapitbahay namin na part din, nakakalaro-laro din namin siya sa tropang kulets, ganyan. Uy, cute yun! Cute talaga siya, I swear. Tas nakuha ko. So, maybe talagang iba yung kamandag ko nung elementary school ako. Kaedad ko lang din siya halos ata. Or 1 year older lang siya sa akin. Ganon. Guys, lahat kami mga bagets, okay? Lahat to ay puppy love. Ganyan. Tapos, ito ang nangyayari kapag lumalaki ka na walang guidance ng magulang. Hindi naman ako nabuntis. Grabe, no? Like, alam mo, pag iniisip ko siya ngayon, yung trajectory ko pala, pwede pala talaga akong mabuntis ng maaga. Pero hindi naman namin yung ginawa. Talagang ano lang kami. Crush lang, face off lang, ganun lang kami, okay? Mild kami. Hindi kami yung tipong anghilito batang ama. Hindi ganon. Ano lang kami, vibes. Laro-laro lang tayo, crush lang, ganyan. Tapos, yun, bigyan natin siya ng ibang pangalan. wait lang. Nag-iisip ako ng ibang pangalan. Tapos na si Bogart, siya si... wait lang. Ang pangat ng naisip ko, Roderick. Ang layo ng Roderick. Gawin na lang natin siyang si, Makmak. Yan na lang si Makmak. O, diba? Sobrang bata. Si Makmak, ang layo din nun sa pangalan niya. Si Makmak ay nakakalaro-laro namin. Cute siya, I swear. Guys, promise. Isa siya sa mga pinaka-cute dun sa tropahan namin. So, parang, nakuha ko siya. Hindi ko alam kung paano, though. Kasi alam ko lang na cute siya. Kasi hindi ko naman siya palagi nakakalaro. Nakakasalubong? Hindi. Nakakalaro nga siya, pero hindi naman kami masyado nag-uusap kasi, ganyan. Tapos, hindi ko alam paano nakarating sa akin na crush niya ako. Ang ganda ko talaga. Ang ganda ko pala talaga nun. Tapos, nung time kasi na yon, alam na namin yung term ng boyfriend, girlfriend, okay? And kapag ganong edad ka at hindi ka nakakabayan na magulang mo, charing, ewan ko, parang sobrang eager ko siguro that time. Sobrang eager ng mga bagets na ma-experience yung boyfriend, girlfriend. Okay? Guys, pagbabalaki ko, habang nangyayari to, top student ako. Okay? Nasa top 5 ako. Top 3 ako ng classroom namin. So, hindi ko pinapabayaan yung pag-aaral ko. Sadyang magaling lang talaga ako at lumalandi ako on the side. So, whatever. Ewan ko, nakarating talaga sa akin na crush niya ako. Tapos, cute siya. Tapos, eager ako malaman. Eager siguro talaga yung mga bagets ma-feel ko ano yung boyfriend, girlfriend. And so, hindi lang alam niyo, hindi ko yun kinakount na first boyfriend ko ever. Kasi ang bata namin nun, feeling ko hindi niya rin ako kinakount as first girlfriend niya. Pero nilagyan namin ng ganong label. You situationship enjoyers could never. Ilan taon kami? 10, 11 years old? And then, dumiretso agad kami sa boyfriend, girlfriend. Pero I'd say MU lang din yun. MU lang yun. Sadyang hayok lang kaming ma-experience yung boyfriend, girlfriend. Hindi ko nire-recommend yun sa mga bata. Matino naman kaming mga bata. So, yun. Hindi kasi uso yung MU. Dapat kasi MU na lang. MU lang talaga yun, guys. Crush niya ako, crush ko siya. Okay, go. Ang usapan namin ay, alam niyo yung sa Facebook, alam niyo yung sobrang engot mag-chat? Like, hello, anong gawa mo? Lalabas ka ba mamaya? Hindi ako lalabas mamaya. Tetris tayo. Ganon lang yung usapan namin. Okay, Tetris tayo, stickman tayo, laro lang ako Crossfire dito sa com shop, ganyan. San ka mamaya? Ano experience ko yan? Okay, naalala ko yun. Naalala ko yung kilig moment na yun na parang, lalabas ka ba mamaya? Oo, nasa com shop lang ako. Tapos mamaya dadaan ako ng com shop. Nakakainis. Kasi hindi ko na mag-uusap. Diba? Ganun, diba? Kapag mga bagets na nagalandian, ang lakas na loob nyo mag-chat, ganyan. Pero hindi kami nag-uusap in person. Sobrang nagkakahiyaan kami. Parang, Crossfire boy and I date girly. Ganun yung dynamic sa amin. Crossfire boy and Club Penguin girly. Whatever. Ganon na ganon. So, lakas ng loob namin mag-chat, ganyan, pero hindi kami nag-uusap in person. Nagkakahiyaan kami in person. Nakakamiss naman yung ganong feeling.
yung mahiya. Nakakamiss naman yung gano'n. Sobrang young kasi. Sobrang stupid and dumb and young. And, yun, well, yes, di ba, hindi kami nag-uusap ng matino, tapos naging mag-boyfriend-girlfriend kami. I don't know how that happened. Binigyan ko pa siya ng picture ko, guys. As in yung picture, hindi picture, digital picture, picture na naka-print. Tapos binigay ko sa kanya. Bakit kami umabot sa ganung point? Hindi ko alam. Tapos, siya din ang first person na naka-holding hands ko. Yes. Hala, baka siya yung first love ko. I mean, kasi yung kilig, and then yung moments, hindi siya yung first kiss ko, hindi kami nag-kiss. O, diba, sabi ko sa inyo, mild talaga. Yung kilig, and then yung magkakasama kayo, makikinig kayo ng music together. Oo, nakikinig kami ng music together, sobrang jejemon. Like, hindi kami nakikinig on earphones. Wala kaming earphones noon, bata pa lang kami. Okay, pero meron akong Sony Xperia. Anak ng OFW, sabay sa uso yung phone. Sony Xperia, tapos nakikinig kami doon ng kanta. Naka-speaker, tapos doon kami nakikinig. Yes. Tapos ang ang team song namin, ayun nga, Your Call ng Second Hand Serenade. Na malungkot palang kanta. Hindi ko alam kung bakit yun yung pinili namin. Favorite lang ata namin siya that time. Tapos yun, hindi ko maalala paano kami nag-break. Basta nag-break kami. Malamang, nag-break kami, tapos yun nga, nagkaroon din siya ng ibang girlfriend. Deadma. Nagkaroon siya ng ibang girlfriend. Yun yung girlfriend na nang hack sa ang Facebook ko. Hindi ko alam kung bakit ako damay. Hindi na nga kami nag-uusap, tapos na-hack pa yung Facebook ko. So, nagkaroon din siya ng ibang crush dun sa street namin. Okay. Ewan ko, nag-break kami. Tapos, nagkaroon ako ng other, may isa ding guy dun sa street namin na best friend niya. Naging boyfriend ko. Hindi ko rin kinakount. Wala ako masyadong maalala dun sa guy na yun though, kasi medyo hindi ganun ka-strong yung feelings. Ang OA. Ang ganda. Naalala ko, yung guy na yun, okay, yung second guy, hindi si Makmak. Tawagin natin yung next na guy na si Mekmek. Ang pangit ng Mekmek. Wait lang. Si Mekmek ay best friend ni Makmak. Tapos, nandun din siya sa street na yon. Part din siya ng Tropang Kulit. Yes, extended version. Ganyan. Kasi bagong lipat siya. If I can remember correctly. Yes. Itong si Mekmek ay stellar sa laro. Okay? Sikat siya sa amin kasi magaling siyang maglaro. As in, magaling siya maglaro. Magaling siya sa patintero, magaling siya sa agawan base. Siya yung stellar na bata, ganyan. Tapos, alam ko noon, grade 5 na ata ako, grade 6, grade 5, okay? Kasi grade 6 pumasok ang K-pop sa buhay ko eh. Grade 5, so I'd say a year after Makmak. Grade 5, hindi na ako lumalabas noon, hindi na ako palalabas masyado. Pero lumalabas ako. Tapos, nakakatawa pala tong kwento na to. Tapos, like, nagpabangs kasi ako. Okay, nagpabangs ako, ganyan. Tapos, galing ako nun sa isang birthday party, tas bago yung bangs ko, tas pagbaba ako ng tricycle, pasok ako ng bahay. The next thing I know, may lumapit sa akin, tas sinabi na, yung pinsan ko, sabi, crush daw ako ni Mekmek. Ang funny nung Mekmek. Sorry, taman-tawa ako sa pangalang binigay ko. Crush daw ako ni Mekmek. Dahil ata sa banks ko. So, alam niyo naman ng mga bagets, hindi uso ang MU. Go boyfriend, girlfriend. Hindi ko kinakount talaga. I swear, hindi ko talaga kinakount. Tapos, ito yung mga time na, alam niyo yung uso talaga mag-celebrate ng monthsary. Kaya nga hindi ko magets ang monthsary ngayon. Kasi for me, monthsary is so grade 5. Like, last time na nag-celebrate ako ng monthsary ay nung grade 4 ako, grade 5 ako. And what do you mean? Mag-celebrate tayo ng monthsary ngayong 20 plus years old na tayo. So, parang, for me, nakakatawa talaga yung thought ng monthsary. So, yun, that time, big deal pa talaga yung monthsary. Tapos, alam mo, every monthsary meron kang pakulo. Diyos ko po. Ganyan. Mga 2 months lang ata kami 2 months lang ata kami? Oo, 2 months lang ata kami. Tapos, guys, sa text pa kami nag-uusap. Okay. Hindi ko siya masyadong crush. Ang sama ko. Sana hindi niyo na ito mapanood. Hindi ko na rin alam kung asan siya. Hindi ko naman na siya nakikita sa barangay namin. Wala na rin naman ako doon sa barangay na yun. Tapos, nag-break kami kasi nga,
Okay, naalala ko pa yung moment na yon na nagbabike ako noon, tas ayaw ko nang lumabas kasi nga feel ko gusto ko na makipag-break. Ina talaga, nakakatawa yung kwento. Feel ko gusto ko na makipag-break pero hindi ko alam kung paano ko gagawin. Paano ko sasabihin na hindi pala talaga kita ganun kagusto, ganyan. Tapos, oh my God, Valentine's noon, Valentine's. Tapos sabi ko, okay, hindi ngayong Valentine's. Tapos kinabukasan ata monthsary namin. Sabi ko, okay, so hindi rin ngayong monthsary namin. Kailan ko sasabihin? Hindi na ako lumalabas, te. Kasi nga, hindi ko alam kung paano ko siya sasabihin. Kasi nagbabike ako noon, may basket yung bike ko. Tapos may naglagay ng rose sa bike ko! Tangina! Tapos like, guilty ako. Parang after ata na nakipag-break ako. Yes. So like, ayun ang aking, ang grabe, sobrang rich ng memory ko sa barangay talaga namin. Ang crazy. So yun ang aking, love, I'd say, memories of love. Memories of, ano bang tawag doon? Puppy love na lang ha. Sa tropang kulit, ang dami kong na-experience sa grupong yun. Ang dami kong na-experience sa street na yun. Na-enjoy ko naman. Baka nga si Makmak yung first love ko. Baka nga siya, no? Kasi sa kanya ko talaga naramdaman yung kilig. And like, yung first holding hands and first kineso. Hindi ko nga siya kinakount na first boyfriend ko eh. Tapos siya pala yung first love ko. Mamaya ako magde-decide. Let me continue recounting my experience. Okay? Okay. Next. High school. Nagkaroon naman ako ng mga crush nung high school. Kaso nga hindi na kasi ako ganun kapansinin nung high school dahil mas malaki na yung school, mas marami na magaganda. And gaya nung napag-usapan namin dun sa episode ko with JHS Friends, hindi talaga kami kasama sa mga sikat dahil attractive, ganyan. Ako, at least ako, hindi ako kasama dun. If ipapakita ko sa inyo yung mga DP ko nung high school, kasi nga funny ako, like, pinili ko na lang yung personality na funny dahil walang nagkaka-crush sa akin. Feeling ko sobrang babalan din talaga ng self-esteem ko that time. Baka nga. Kasi dun din sa phase na yun ako nagkaroon ng online love eh, na hindi ko pag-uusapan. I do not want to speak about that experience. That is so embarrassing. Sa high school, ang naiisip ko, ito yung first time na umamin ako. Okay, ito yung first time na umamin ako sa someone. Grade 10. Ayan, grade 10 na. Kasi nagka-crush ako meron akong crush nung grade 7 to grade 8. Ang tagal ko siya naging crush talaga. Siya lang yung crush ko. Tapos naging friends kami. Naging jowa siya ng friend ko. Grade 9, meron din akong crush. Naging friends kami at naging jowa din siya ng friend ko. And mahal ko silang dalawa. Sobrang strong nila right until now. So, ang maiisip ko talaga, ang pinaka like iconic na crush ko siguro nung high school ay yung crush ko nung grade 10. Kasi ito yung dapat andito si CJ. Dapat andito si Siege. Kasi ito yung ano namin. Part to ng lore namin ni Siege. So, hindi na lang ako magda-dive down to that. Kasi gusto ko pag-usapan namin siya ng sabay. Okay, so itong nung crush ko nung grade 10, senior ko siya. Like, 1 year older siya than me. Tapos, mabait kasi talaga siya, guys. Hanggang ngayon, friends kami. Mabait siya, cute siya, pogi siya, and matalino siya. Okay, science high school eh. So like, amazing! Nung grade 10 kasi ako, ang naging elective ko game development. Hindi talaga ayun yung pinili kong elective kasi wala akong alam sa coding, okay? Grade 9, merong elective for coding. So yung mga galing sa section na yun, sila yung nag-game dev ng grade 10. Ako, kami nila Siege, napunta lang kami sa section na yun. So wala akong alam sa game dev, tapos naging friend ko tong person na to. Dahil friend ko pa rin siya until now, bibigyan din natin siya ng ibang pangalan. Ang ibibigay kong pangalan sa kanya ay Johnson. Siya si Jensen. Tawagin na natin siyang Jensen. Okay? So, si Jensen ay may upper, matalino, tapos naging crush ko siya, and then sa kanya ako nagpapatulong ng game dev. Siya yung nagtuturo ng kung paano yung mga flowchart, ganyan. Kasi ang hirap talaga ng game dev, okay? Ang hirap talaga ng coding. Hindi ko lang kung bakit ko yun ginawa. Pero madami naman ako natutunan. Pero ayun, siya yung nagtuturo. Siyempre, dahil crush ko siya, sa kanya ako nagpaturo. Hindi na ako magpapanggap, okay? Kasi nakaka-hangout ko siya outside school. Hindi date, nakaka-hangout. As in, meron kaming kasamang friend. And kapag lumalabas kami, nagbabonding lang din talaga kami. Itong si Jensen, without spoiling too much, para kaming Kimi Dora ni CJ kay Jensen. If napanood yun ang Kimi Dora, gets nyo. If hindi nyo pa napapanood, kawawa naman kayo. Dapat nyo panoorin para mag-gets nyo tong kwentong to.
But anyway, mas nauna silang maging friends ni CJ, ni Siege, bago kami. Naging crush ko siya. Tapos, grabe talaga yung pagka-crush ko sa kanya, guys. As in, ito ang unang person na ginawan ko ng playlist. Napakita ko sa inyo yung playlist. Sana hindi niya na masamain na kinukwento ko to right now. Sana hindi na siya ma-weirduhan kasi masaya naman na siya sa buhay niya right now. Ito. Nakakita ko sa inyo. Kaso ano nga yung title nung playlist na yun? Oh my God, hindi ko maalala yung title nung playlist na ginawa ko para sa kanya. Tangina talaga ng hydrocephalus. Guys, wait lang. Hinahanap ko, okay? Oh my God, nawawala na yung playlist. Hindi na totoo! Nawawala na siya. Bakit siya nawawala? Dinilit ko ba? Hala, hindi ko yung dinidelete, guys. Kasi, okay. Hindi ko siya dinidelete kasi ito yung first ever playlist na ginawa ko for someone. Dito ko nalaman na, wow, mahilig pala akong gumawa ng playlist. So, ito yung playlist. Naka-public pa rin naman to, ata. Yan, naka-public pa rin sa Spotify ko. Ayan si Sean Kingston, saglit lang. Paano to itago? Ang title ng playlist ko is I See the Galaxies When I Look in Your Eyes. Kasi The Ridleys to. Puro The Ridleys. Nung time na to, hindi pa sikat ang The Ridleys at Ben and Ben. So, ang pinaka-defining song ng playlist na to ay Tila Tala ni Siddhartha. Kapag nahulog ng tuluyan ng aking damdamin, nariyan ka ba pera ako'y saluhin. So, ito yung first time na gumawa ko ng playlist. And hindi lang basta Spotify playlist, As in, binurn ko siya sa CD. Tapos gumawa ako ng letter, dun ako umamin. Itong person na to, mabait talaga siya. Okay, wala talaga akong masasabi sa kanya. Siya ang first dance ko sa prom. Kaya nabaliw talaga ang EA, guys. Na-crazy talaga ako kasi crush ko na siya that time. Tapos, talagang hinanap niya ako nung JHS prom namin para isayaw ako. Tapos, ang live band namin that time ay The Ridleys. Kaya, Aphrodite yung nilagay kong kanta dito. Actually, nag-dance kami sa Meaningful Silence. Oh! Diba? Masisisi niyo ba ako? Hindi niyo ako masisisi. Talagang, pag binasa niya Meaningful Silence kasi para siyang person na umamin and like, dun sa sinasabi niya dun sa inaminan niya na no pressure, like, we'll stay friends, hindi mo need sumagot. Basta, okay na ako with this. Basta, Meaningful Silence, pakinggan niyo yung kanta. And so, talagang, yung person na to, yung crush ko nung grade 10, sa kanya ko talaga na-feel yung nakakasukang feeling na meron akong gusto sa someone. Oo, talagang pinag-pray ko. Pinag-pray ko na like, please, baby, baka pwedeng ma-reciprocate. Pero, okay lang, ganyan. Parang tanggap ko naman if hindi. Nung umamin ako, yun nga, ginawa ko yung playlist, tapos binigyan ko siya ng letter. And ang response niya sa akin ay, thank you. Guys, marunong naman akong makagets. So, nagets ko naman na yung answer niya is, no, hindi kita gusto pabalik. And that was it. I'd say, if naiisip ko si Makmak or itong ano binigay kong pangalan sa kanya? Si Jansen. Itong si Makmak at si Jansen, niisip ko, baka si Jansen yung first love ko. Hindi ko alam parang mas iba kasi yung, ibang kilig kasi yung kay Makmak, iba rin yung kay Jansen. Feeling ko yung kay Jansen, ito yung first time na, one-sided na love or crush. Yun yung first experience ko with it. So, kaya siya siguro talaga special to me. After naman nun, naging friends pa rin kami and nag-subside naman na yung feelings after a while. So, damn! Grabe yun! Grabe yun kasi guys, last year ko na nun sa Science High kasi alam kong lilipat ako for senior high. So, sabi ko, okay, lumipat ako kasi walang HUMS sa Science High. So, lumipat ako. Sabi ko noon, okay, ito na yung last year ko, I have to make the most out of it. Walang mangyayari sa story ko if hindi ako kikilos. Kaya umamin ako. And yun yung nakuha kong response. Kaya nga, if may mga nagsasubmit sa akin ng, Ate Yani, ano pong gagawin if nag-confess ako sa someone, tapos ang reply lang sa akin ay thank you.
Girl, like, that's just them being kind. Ayun na yung answer talaga. Thank you means, hindi kanya gusto. So, awan, I think yung mag-thank you sa isang confession, kasi it was a genuine confession, nag-effort talaga ako sa confession na yun. Yung answer na thank you, I think that is better than imi-mislead niya pa ako. So, ayun. Yun yung first memory ko of like one-sided love, and yun yung first time na gumawa ako ng playlist for someone. And since that happened, hindi na ako tumigil. Charit. So yun, if nakikinig siya nito, feel ko nakikinig siya kasi minsan nag-engage pa rin siya sa content ko. Jensen! I think you know who you are, kung sino ka man. I'd say thank you for being such a nice friend to me that time. Worth it yung pagka-crush ko nun sa'yo, te. Hindi ako nagsisisi. And I hope you're happy. Kasi alam kong, happy ka right now with your boa. Okay. So, nakaka mag-reminisce ng mga crush. Ang funny, meron ako ditong Out of My League. I think ang underrated ng Out of My League as a song. Kasi sobrang whip ng Out of My League. So, gusto ko tong kantang to. Alam nyo, feeling ko, if may mag-aalay sa akin ng Out of My League, kikiligin ako as fuck. Amats ko yung kantang to. So, pag gusto nyo makita yung playlist, ilalagay ko na lang siguro kasi this is a special time in my life. Si Chanyol na yung cover nito right now. Dati yung crush ko yung cover nito right now. Love ko siya. Feel ko isa yun sa mga bagay or reasons kung bakit gustong-gusto kong gumagawa ng playlist. Kasi may something special about curating a playlist composed of songs that reminds you of someone, of that someone. And na-appreciate ko din kapag may taong gumagawa ng playlist about me. Kasi naalala mo ako sa mga kantang to, and also I'll take this as a recommendation, like song recommendations. In a way, nakikilala kita kasi ito yung music taste mo. And, sobrang personal and intimate for me ng paggawa ng playlist. And yun ang kwento ko kay Jensen. After ni Jensen, nag-senior high na ako. And I think, isa din tong contender sa first love. Kasi ito yung first official relationship ko. Wow. So, para pala tong dating lore ko. Okay. Ito yung first official relationship ko. Which is, yung girlfriend ko that time. Also, my gay awakening. Right. Guys, kasi yung batch ko, ngayon kasi syempre yung mga bagets, na-amaze ako. Sobrang open na talaga ng mga bagets sa queer relationships. Pero yung batch ko kasi, I'd say, parang kami pa yung last batch ng transition period of open na ba or hindi pa open ang people to queer relationships. Naalala ko noon, nung batch ko sa high school, sa amin, nagiging chismis pa kapag merong two people, queer people na magkakaroon ng relationship with each other. Like, chismis pa siya. Pero I heard, nung umalis na ako ng school, na yung mga younger batches than us, mas open na sila to asking people out. Kahit like same gender sila. So, feeling ko, yung batch ko, yung last batch ng okay na ba tayo sa queer relationships or hindi? Okay na ba tayo maging bading or hindi? Ganyan. Nung lumipat ako ng Manila, lumaki talaga yung mundo ko. Okay? Lumaki talaga yung mundo ko. And at that time, nasa Twitter na rin kasi ako. And as you know, Twitter is a very, very gay social media platform. Okay? As in, ang dami talaga mga bading, very welcoming. Ewan ko, ang queer lang talaga ng Twitter for me. Sobrang queer niya as an online space. Ang dami ko naging oomph na bading. And mas na-open na ako sa thought of it. Kasi since grade 7 naman ako, kinilig na ako sa isang girl. Okay? Pero hindi ko siya in-entertain. Kasi hindi ko alam ano yung mangyayari if I'm gay. Hindi naman blatantly homophobic yung people around me. Parang it's just something na hindi ko alam paano siya i-explore if ever na bading nga ako. So, nung senior high ako, may Twitter na, exposed na ako to people na bading online, mas nagiging open na ako to it. And then, dun ko na-meet yung girlfriend ko. First girlfriend ko. Ex ko na siya. Hindi ko pa siya girlfriend, sorry. First girlfriend ko. Hindi kasi good yung start namin. Hindi ko na ikukwento, okay? Pero, yun. Siya yung
hindi siya yung gay awakening ko. Let's just say siya ang aking gay confirmation. Okay? Yung babae siya and then deep down, nafe-feel ko pa rin na mahal ko siya. For me, that was enough para mag-take ako ng risk and para i-accept na, okay, hindi nga ako straight. Like, wala namang difference eh. You love who you love. Kung paano magmahal ang mga straight, ganun lang din naman pala pag bading ka. And, wala. Parang, okay, sige. I said yes to the dress. I said yes to the relationship. Parang, sige, i-pursue natin to. First time ko yun na girl, first time ko na bading, and also first ever official relationship ko. Okay, hindi ko talaga kinakount yung kay Lamakmak. Sorry, I was young, okay? Ito talaga yung first ever na parang, okay, all in, magjowa tayo. And then, queer relationship pa siya. So, ayun, wala akong maikukwento masyado sa relationship namin na yon. Meron. Hindi ko alam kung ano yung mga ikukwento ko. Okay. Ang dami kong memories sa relationship na yon. Yung relationship ko na yon is special to me. Siguro magpapaalam na lang ako kay sa ex ko na, hey, nagkwento ako a bit. Kasi yun nga, one, gay confirmation siya. Two, nasa place ako na sobrang lawak, which is Manila. Ewan ko, parang ang laki-laki ng mundo that time and ang daming possibilities, uncertainties na hindi ko alam paano ina-navigate. But I did kasi I had my girlfriend that time with me. Ang young, ewan ko, kapag dinedescribe ko yung relationship ko na yun, passionate siya talaga. As in, dama ko yung sobrang in love by Taylor Swift. You Are in Love by Taylor Swift. Ganun talaga yung feeling na madami akong i-risk for that person. And madami rin kasi naging challenges with that person, with that ex. And isa na din sa mga naging challenge ay yung acceptance from my family. Kasi imagining mo, unang shota ng anak mo, tas bading siya. Ay talagang nagulat ang aking parents. Nagulat ang aking parentals, guys. Nakwenta ko na to sa previous episode, so not much on that. Pero hindi talaga nila natanggap nung una. And for a long time, talagang tinatolerate lang nila. Wala silang magawa kasi stubborn ako and mahal ko yung girlfriend ko nun. Hala, like, alam niyo, ito talaga yung relationship na, ko lahat naman ng relationships ko ganito. Pero like, sorry, dahil first siya, may extra special siya to me. Ang dami naming challenges na finish. At, like, yung ex ko na to, public kasi kami. As in, sobrang public namin. If meron akong listeners right now na fina-follow ako since 2018. I'm sure kilala nyo kung sino yung tinutukoy kong person. Awan ko, I just felt so free nung kami. Ewan ko, hindi ako, never kong na-feel yung shame with her that time. And never naman yung pina-feel na ashamed din siya of me. Ang young talaga. And, oh my God, ang dami talagang challenge. Ito din yung first relationship ko na nga. Unang jowa ko na nga. Bading pa. LDR pa. Guys, doon ko na-experience na ginagawa kong part ng Metro Manila ang Rizal. Sorry sa nanay ko dahil makikinig yung nanay ko nito for sure. Pero as in, from Manila, kapag maaga ang uwi ko galing UE, tas meron akong time, bumabiyahe ako pa Rizal. Hindi kainta, hindi taytay, hindi Antipolo, like lagpas ng Antipolo. So malayo talaga siya. Malayo yung Rizal na yon. And for me, wala lang yun sa akin. Kasi malapit lang yun, isang FX lang yun. At maganda yung view kapag bumabiyahe ka papunta doon. Literal na probinsya na kasi talaga siya, guys. Tapos binabiyahe ko siya kasi gusto ko lang magkita. May time na bumiyahe ako papunta doon kasi ang aga ng uwian ko. Tapos kumain lang kami sa fast food. Tapos umuwi na rin ako. And for me, masaya na yung moments na yun. Madami akong playlist na nagawa for this person kasi ganun ko siya kamahal. And itong person na to talagang, siya yung kasama ko nung start ng Hiya ni Hati Su. So, lahat ng anxiety ko that time, nasa lusak pa ako noon. As in, I am such a nugu. Nag-i-start pa lang ako noon. Dugyot pa ako noon. Siya yung sinasama ko pag nag-host ako sa mga events. And, na-witness niya talaga yon. Na-witness niya talaga yung start.
kasama ko din siya nung pandemic. Siya rin yung, nung naghihintay akong pumasa sa UP, siya talaga. Crazy! Siya talaga yung kasama ko sa start of everything. Yan. So, special yung relationship na yun to me. Even if hindi siya perfect, special yung relationship na yun for me. Madami akong, malala yung emotional investment ko. Malala talaga yung love na meron ako for that person. Even if nung nag-end na yung relationship namin. May isi-share akong trivia. Feeling ko na-share ko na to sa podcast. Na-share ko na ata to sa episode before. Pero, basta na ba, nag-break kami, tas months after, nag-try pa kami. Basta yung nung pinaka nag-end na kami, final chapter close, we are bye-bye, ganyan. Yung day na yon, nag-shoot pa ako ng episode for GNB. Malalaman nyo na lang kung ano yung episode na yun. Hindi ko na sabihin kung ano yung episode, or nabanggit ko na, ewan ko, basta nasa first 10 episodes yon. Mahahalata nyo kung anong episode yon. Kasi, umiiyak pa talaga ako that time. So, I'd say, oh my God, yun yung first ever relationship ko. And I can say na thankful ako kasi it was very true. True and genuine yung love. Hindi siya naging madali, pero crazy. Maybe that was my first love. As in, love. Full-on love talaga na masasabi ko. And even if hindi naging madali yung relationship na yun for me, kasi hindi perfect, okay? Of course, hindi naman, may relationship ba na perfect? Hindi perfect yung relationship na yun. If tatanungin ako right now, madami akong gustong palitan sa relationship na yun. Madami akong gustong baguhin. Pero kasi we were young, okay? We made choices. And hindi na yun yung ideal na relationship for me right now. But still, love it, okay? And yung parents ko, even if hindi nila ako fully accepted that time, hindi ako nakaramdam naman hindi naman nila ako pinagbawalan sa bahay. Hindi naman nila ako pinapahiya kapag kasama ko yung ex ko noon. Hindi naman nila ako harap-harapan shiname. Hindi naman nila ako discriminate. Alam ko nahirapan sila tanggapin, pero hindi naman ako naka-experience ng discrimination from them. And so, speaking of discrimination, I think this is the right time para pag-usapan itong isang important matter to all of us. Kasi ganun nga naging experience ko, and I hope or wini-wish ko na all queer people, yung mga queer people, ganun din yung maging experience nila na hindi sila harapin with shame and discrimination. And ito yung reason kung bakit kailangan natin ng protection. So, speaking of gay awakening, gay relationships, queer love, no discrimination and equality, pag-usapan natin ang SOGI Bill. SOGI Equality Bill. The SOGI Equality Bill, or the Anti-Discrimination Bill, aims to address the problem of discrimination on the basis of sexual orientation, gender identity, gender expression, and sex characteristics while assigning appropriate penalties for such practices. So, halimbawa ng discrimination na based on SOGI ay nagiging basis yung SOGI ng isang tao sa pag-promote sa trabaho or pag-accept sa kanya sa trabaho. Yung nai-experience ng trans community na pinagbabawalan silang mag-CR sa preferred CR nila. And hate speech at hate crime from people na we don't know and from our loved ones. Yun. Kasi delikado talaga ang hate speech and hate crime online and in real life. Napag-usapan na natin to sa previous episode, yung Happy Women's Rant. At marami pa talagang iba. Kung maipapasa ang SOGI Equality Bill, magkakaroon tayo ng mas sapat na protection laban sa mga gantong uri ng discrimination. I think isang misconception din kasi ng mga tao ay yung mga nasa LGBTQIA+ community lang yung makikinabang sa pagpasa ng SOGI Equality Bill. Pero hindi! Hindi yan totoo! Acting! Sorry, hindi ko napigilan. Hindi yun ganon. Lahat tayo may sexual orientation. Mga straight, sexual orientation na pagiging straight. Lahat tayo merong gender identity, cis, trans,
lahat tayo may gender expression kung paano natin gustong manamit. Lahat tayo may sex characteristics, okay? So, like, kahit straight ka, meron kang Soji Esi, makikinabang ka sa Soji Equality Bill, poprotektahan ka rin ng batas na to. Lahat tayo sakop nito. Lahat tayo deserve na maging equally respected and protected. Tama, mali? Tama. Ang taas! Ang sarap imaginein ng future na wala nang mararamdaman na takot ng isang tao sa pagpili kung paano sila mananamit, paano sila magsasalita, o kung sinong gusto nilang mahalin. Awan ko, hopeful lang talaga ako na ma-achieve natin siya in this lifetime. Hindi ako titigil sa kaka-hope. This is my hope core. Ngayon ay patuloy na isinusulong ang Soji Equality Bill sa 20th Congress, kaya naman sobrang importante na we continue talking about it. Ipaliwanag natin sa mga tao na hindi pa nakakaalam kung ano ba ang Soji Equality Bill, pakinggan natin yung reservations nila about it, and possibly i-correct natin yung misconceptions na meron sila tungkol dito. Marami pa ring organizations na patuloy na nagka-campaign para sa Soji Equality Bill, kagaya na lang ng Pantay at ng Joint United Nations Program on HIV and AIDS or UNAIDS. Sila rin talaga yung nag-reach out sa akin para mapag-usapan natin to dito sa podcast. So, maraming salamat po. Kaya if ever man na gusto nyo pang makialam kung ano yung pwede nyong gawin sa pagka-campaign, pwede nyong aralin about Soji Equality Bill, mag-reach out kayo sa Pantay, sa social media pages nila. And yun, naniniwala ako na in this lifetime talaga guys, as in kaya natin to, okay? Ma-achieve natin ang happy equality. Yun lang, back to you, Yani Hatisu. Going back sa ating regular programming, yun yung first ever relationship ko. And ewan ko, yun yung first time na talagang na-test ako. Feel ko yun yung first experience ko with love. I mean, romantic love. Kasi may commitment na na-involved eh. Kaya iba siya. Baka nga yung ex ko yung first love ko. Hindi ko pa rin talaga alam. Well, hindi naman yun yung first heartbreak ko. Madami na akong heartbreaks before that relationship. So, yun. Hindi ko na i-recall yung iba, yung mga naging crush ko after that. Kasi marami na ako naging crush after that relationship. Ang pag-uusapan nga natin dito ay first, diba? First, okay? So, with that said, if irarank ko yung experiences ko, hindi ko alam kung paano siya irarank. Kasi iba-ibang type of love siya. Iba-ibang, for some, may love na young, may love na mababaw, infatuation, like lang, may love na iba yung lalim, may love na meron ng kaakibat na commitment. And, ang hirap mag-decide kung sino yung masasabi kong first love ko. Parang, 5 queens stand before me, but only one can get this title. Pwede bang papuntahin ko sila sa podcast tapos mag-lip sync sila for your life? Hindi ko alam. I'd say siguro first kilig din experience ko kay, kay Alex. Tapos, baka first love ko si Makmak. Right? First love ko si Makmak. As in yung young love, baka siya. Pero yung first love, real, like, oh my God, I was tested. Maybe it was my first girlfriend. Maybe yun talaga. So, yun! Ang dami. Ang sayang pag-usapan ng mga first. Ang crazy. Ang nostalgic niya sa feeling. So, ang galing ko, nagamit ko yung beanie, finally. Ang tanong na ibabato ko sa inyo ay, ano yung core memory nyo with your first love? Ayan. Kasi pag tinanong ko, sino yung first love nyo? Baka maglagay lang kayo ng pangalan dyan, hindi naman namin yan kilala. Sabi nyo, ayun na lang, ano yung core memory nyo with your first love? If sasagutin nyo yon sa episode natin, itag nyo kami sa socials namin with your answers and reactions to this episode at Kwarto ni Yani on IG and TikTok. I-follow nyo na rin kami sa Spotify, Yanni's Room. I-rate nyo na rin kami doon, 5 stars. Again, part tayo ng Spotify radar. So, mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel para naman ma-notify kayo kapag meron new episode every Thursday, 9 p.m. Tapos i-follow nyo na ako at Yani Hatisu on all social media platforms. And bukod pala sa Spotify radar, ipagmamalaki ko lang nakasama yung thesis film na nag-star ako na sa oras ng paghuhukom ni Direk Sean Romero sa Ngilngig Asian Fantastic Film Festival sa Davao. Mag-showing yung film from October 25 to 29. Hindi yung film festival. From October 25 to 29. Sobrang happy ako na naging part ako ng thesis film na yon. Sobrang special nun to me. Lahat naman ng
shorts na nag-act ako, masaya ako na naging part ako. So, ewan ko, kinikilig lang ako kasi horror short film yun. Hindi ko in-expect nakakayanin. Pero, nagustuhan daw ni Elijah Calac. And so, excited ako makita siya ng mga tao sa Davao. Go! Go! Sana makita pa rin siya ng maraming tao. Sana makita din siya ng maraming tao. Namamali ako ng grammar. And, yun lang naman. Thank you so much for watching this episode. Again, guys, ilaban natin ang Soji Equality Bill, okay? Please. Maki-update kayo sa pantay sa FB pages nila. Thank you so much and see you sa next episode. Bye-bye! Yay!